ang imahe ng Nazareno. Dahil hindi ganon, no? Hindi yan dapat itinuturing na anting-anting, kundi sa pananampalataya ng sinumang taong lumalapit kay Jesus, doon nagkakaroon ng himala. Doon nakakatanggap ng biyaya. Kasi kahit ilang, no, kahit tuwalya pa ang ipahid mo diyan, no, dati kasi panyo lang, 'di ba, no? Kahit tuwalya pa ang gamitin mo, kung hindi malinaw sa iyo ang paglapit mo sa Nazareno at hindi mo tataglayin yung pananampalataya na tinitingnan niya sa sino mang lumalapit, no? Naalala niyo po yung kwento ng isang babaeng dinudugo na sa pananalig niya, sabi, mahawakan ko lang kahit laylayan, no, ay gagaling siya. At yun yung bukod tangi na mayroon siya kumpara doon sa ibang lumalapit. Di ba? At yun yung naramdaman ng poong Nazareno ng mga tagpong iyon. At ganoon din, sa magpasa hanggang ngayon, kahit po yung mga taong pumupunta sa Quiapo na nakakatanggap ng biyaya, ay hindi dahil humawak lang sila doon. Hindi dahil doon sa kahoy, hindi dahil doon sa damit, kundi malaking tulong yon para sila ay mabuhayan ng pananampalataya. At sa bawat pagdalaw ng poong Nazareno, ay ang paanyaya sa atin, pakinggan natin kung ano ang mga mensahe. Kasi doon siya nangungusap. Doon pumapasok yung sagot sa mga panalangin kung napapakinggan yung mga salita na ibinibigay ng Nazareno. Kasi hindi siya pumupunta sa isang lugar para lamang magpa-picture. Hindi siya pumupunta sa isang lugar para lamang magpahawak o magpahalik. Pumupunta siya sa bawat lugar para magturo. At yung pagtuturo, nandun na yung paanyaya na magsisi at talikdan ang kasalanan. Kaya kung hahawak ka lang dyan, tapos hahaplos mo sa katawan mo kung saan mang bahagi na may sakit, tapos sasabihin mo magaling ka na, tapos wala kang binago, walang nabago sa pag-uugali, medyo kailangan natin pagnilayan mabuti yan. Kailan ba dumating ang Nazareno? 25. Bagyo. Pagkatapos, 25 ay Thursday. Thursday, no? So, anong naalala nyo nung Thursday na mensahe ng Nazareno? Anong naalala nyo? Ha? Hindi kayo nagsimba, no? Aha. Kahapon? Ha? O mga ihos? Fiesta ni Santiago nung Thursday. Yan. Kahapon. Kung yung mensahe kahapon, anong Thursday, nung dumating siya, kapistahan ni Santiago, ano yung, di ba parang pinangaralan ni Jesus yung kanyang mga alagad? Di ba? Yung gospel? Kasi yung mga alagad ay nagalit yung 10 doon sa 2, sa magkapatid, kay Santiago at kay Juan, kasi gusto nung magkapatid, sila yung maupo sa kanan at kaliwa. Ay sinabi ng Nazareno, tinawag niya yung 12, hindi dapat ganyan. Kasi kung sino man ang gustong maging pinuno, dapat maging alipin. Uy, okay ba kayo? Diba? Yun yung aral eh. Ngayon, nag-aaway-aaway ngayon, di ba, no? Nagpapasikatan ngayong mga panahong ito. Yung mga gustong tumakbo sa susunod na taon, nakikipagkompetensya na sa pagbibigay ng ayuda, lalo na yung mga nabaha. Pero ano nga ba talaga yung intensyon? Di ba? Kasi kailangan makita yung intention ba talagang gumawa ng mabuti o intention na makakuha ng atensyon? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang papansin. Tingnan. Kasi
kahit mismong taga-simbahan, mga naglilingkod, di ba, no? Hindi natin napapansin eh. Nag-aaway-away tayo para sa posisyon lang sa loob ng simbahan. Lahat naman gusto lang mag-serve. Pero pagdating na ng usapin ng mga leadership, diyan nasisira. Yan. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin itong ano ba ang sinasabi ng Poong Jesus Nazareno tungkol sa paghihiwalay. Kasi mga taong simbahan, payag at mga taong simbahan, ibig sabihin pag sinabing taong simbahan, iba kasi yung nagsisimba lang, di ba? Yung mga parishioners. Pero pag sinabing taong simbahan, mga miyembro yan ng mga ministries and organizations. Kaya lang nakakalungkot, mga miyembro ng ministries and organizations ay kabilang doon sa mga nagsasabing, payagan na kasi ng simbahan ng divorce. Hahawa ka sa Nazareno, tapos yes to divorce. Hindi magtutugma. So ngayon, sa pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno, pagnilayan natin kung ano ba ang kanyang itinuturo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig kang mabuti. Kapag natutulog na yung katabi ninyo, sampalin ninyo, ha? Walang magagalit. Sasampalin lang, ha? Okay. Sige po. Magsitayo ulit ang lahat at ating pong pakinggan ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y pinagaling niya roon. May mga Pariseyong lumapit sa kanya at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon po, ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkakalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kauunlad ng paghahari ng Diyos.
Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo muna po. So, ulitin ko, no? Malinaw po ba akong magsalita? Malakas po ba? May ilalakas pa ba ito? Sige, baka mag-feedback na tayo, no? Taas po ang kamay ng mga may asawa. Sigurado bang asawa? Baka naman nagsasama lang. Ha? Kasi minsan yung pag-iisip ng tao ngayon, no, lalo na yung mga kabataan, no? Mga sakristan ba yan? Anong grupo sila? Ano yung CRM? Charismatic, no? Yung mga charismatic. Pakinig kayo mabuti, ha, mga kabataan, para mas magabayan tayo dito, no? At maging malinaw sana pagkatapos ito kung ano yung hamon sa inyo, no? Okay, himay-himayin po natin, ha? Kaya naninindigan, di ba ang CBCP ay nagpalabas din ng pastoral letter kung paano tayo gagabayan, kung bakit hindi tayo sasang-ayon sa divorce. Tinasabi kasi nila na ang Pilipinas na lang, dalawa na lang, no? Ang bansa ang wala pang divorce. Na dapat ipinagmamalaki natin, pero para bang mainggit na tayo kasi tayo na lang ang wala pang divorce. Ganun yung nagiging mentality. Dapat, wow, tayo na lang naninindigan na walang divorce. Kasi naniniwala tayo na kapag sinira mo ang pamilya, sira ang lipunan. So, ang pinakapundasyon ng pamilya, kapag sinira mo yung mag-asawa, sisirain mo ang lipunan. Kaya kailangan natin bantayan ng mabuti. Lalong-lalo na tayong mga taga-simbahan. Ang problema, mga taga-simbahan, wala din maisagot. Kasi puro lang tayo serve. Serve lang ng serve. Kapag panahon ng formation, tinuturuan tayo ng mga katisismo, ini-evangelize tayo, ayaw nating makinig. Tapos pag may nagsabi na maganda sa social media nang hindi binabasa yung kabuuan, sumasang-ayon na tayo. Oo nga, tama naman sila. Kasi kaligayahan yung nakasalalay. Kawawa naman si lalaki, kawawa naman si babae. Yung kaligayahan nila, pinipigilan natin. Yan. Okay. Himayin natin ulit, no? Kaya nga sa konteksto ng pagdalaw ng imahe ng Nazareno, ganun din, no? Noon pa hanggang ngayon, patuloy na pumupunta si Jesus sa iba't ibang lugar. Simula pa lang tayo. Nagalit na. Diba? Kung noon sa Galilea, Judea, doon sa Ilog Jordan, ngayon, nasa San Roque, Dinabotas tayo. Pero inyo, dinalaw pa kayo ng Nazareno para lang makausap ng masinsinan. Sino may mga cellphone? Picturean nyo yung gospel na ito, ha? Para may isasagot kayo. Bakit ayaw ng simbahan? So, hindi dahil yung simbahan lang. Kasi ang pinaninindigan ng simbahan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Sino ba ang Nazareno? Ang anak ng Diyos, ang Diyos. At siya yung nangungusap sa atin. Taas nga ulit ang kamay ng mga may asawa na dito. Kamustahin nyo nga, masaya ka ba? Asa-asawa kayo eh. Tapos ngayon, lulungkot-lungkot kayo. Okay. So, punta tayo, no? Naglalakbay ang Nazareno para magturo. At isa ito sa pinakamahalagang dapat natin maunawaan. Sinusundan siya ng napakaraming tao. At bukod doon sa pinagaling ni Jesus, yung mga maraming may sakit, nagtuturo siya sa kanila.
Yan. May mga Pariseyo, sabihin nyo nga po, Pariseyo. Sino ba ang mga Pariseyo? Ito yung mga eksperto pagdating sa batas. Ilang utos ang ibinigay ng Diyos sa tao? 10. Pang-ilan ang huwag kang makikiapid? Pang-ilan? Bilang? Pang-6. Diba? Pang-6. So, ang nakakatawa lang sa mga tao kasi 10 lang yung ibinigay ng Diyos, 10 lang, pero itong mga Pariseyo, itong mga Hudyo, no, mga sinauna, pinarami ng pinarami hanggang sa naging 600 plus na batas na dapat sundin ng mga tao. Nakalimutan na tuloy yung pinaka-basic na sinabi lang huwag kang makikiapid. Eh, ang dami nilang bawal, di ba, no? Bawal, di ba, sinita nila yung mga alagad kasi namitas. Eh, bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. So, para sa kanila, ang magligpit, ang maghugas, ang magtupi sa araw ng pamamahinga, kasalanan. So, ngayon, mga Pariseyo, mga expert kuno pagdating sa batas. Lumapit kay Jesus at malinaw naman na gusto lang nilang siluin o kaya pag sinabing siluin, iligaw o kaya testingin yung kanyang kaalaman pagdating sa batas. Kasi sila, memorize nila yung 600 na batas. Sinong nakaka-memorize ng 10 utos ng Diyos? Ang makaka-memorize, kanya na yung imahin ng Quiapo. Hindi nyo naman memorize. Okay. Sige po. Minsan, hindi naman po, no? Pero dapat alam natin yung 10. Kung hindi man yung pagkakasunod-sunod, pero dapat alam mo, no? Yung huwag kang mag-imbot sa pag-aari ng iba. Magkaiba yung huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Di ba? May ganun. Mayroong mga, yung pag-aari ng iba, mayroon naman doon sa yung pag-aari lang niya. No? Yan. So, ang tanong, ang malaking tanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Kaya kinakamusta ko yung mga may asawa dito, no? Kamusta ba ang inyong pagsasama? Meron ba dito mag-asawa na nandito? Hiwalay na kayo lahat? Isa na lang yung nandito. No? Yung sa mga mag-asawa na narito, sige nga, tanungin nyo nga yung asawa ninyo, masaya ka pa ba? Di na makasagot. Sige, kayo na lang mag-usap mamaya sa kwarto, ha? Okay. Pero yung tanong, naayon ba? Kasi yung alam nila, yung batas. Kaya ang gagamitin nila, yung kaalaman nila doon sa batas. Kaya, naayon ba sa kautusan? Ibig sabihin, tinanong nga natin, memorize ba ni Jesus yung 600 na batas? Kasi nga, hindi nila kinikilala ang poong Nazareno na anak ng Diyos. Eh, Diyos, kasama yung gumawa ng utos. Ang 10 utos ay binigay ng Diyos dahil sa pag-ibig para ang mga tao mamuhay sa pag-ibig. Kaya kapag may nilabag kang isa man lang dyan, sumusuway ka na. At doon na nagkakabit-kabit yan. Ngayon, sumagot si Jesus. Basa nga, hindi ba ninyo, hindi ba kayo marunong magbasa? Okay. Lakasan nyo naman, no? Sige po. Sumagot si Jesus. Nasa pasimulay, nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. Tingnan muna natin ito, ha? Kasi, alam nyo, kapag nagkaroon ng divorce, susunod na dyan yung mga ipinaglalaban din ng
LGBTQIA+. Oh. Tabi-tabi po, no? Ang simbahan ay hindi nagtataboy ng mga LGBTQIA+. Kasama sila sa simbahan. Kaya marami tayong miyembro ng LGBTQIA na nandito sa simbahan, katulong natin, kaisa natin, kasama natin. Pero hindi ibig sabihin na ikukonsinti natin yung gusto nilang mangyari na lalabag naman tayo sa kagustuhan ng Diyos. Yan. Kaya yung narinig ninyo yung sinabi noon, pag may same-sex couple na lumapit at tumingi ng basbas, di basbasan, pero hindi yan kasal. Yung basbas na, God bless you. Hindi yung basbas na, nawa ang inyong pagsasama ay tumibay sa hirap at ginhawa. Hindi yun. No? Kundi yung mga same-sex couple, kapag humingi o lumapit at nagpabasbas, mas lalong kailangan dasalan at hilingin ang gabay ng Diyos para maging maayos ang kanilang pagsasama, yung kanilang pamumuhay. Yan. Nang hindi na tayo aabot doon sa gusto rin nilang makasal. Kasi nga, ang pag-aasawa, ginawa ng Diyos para sa babae at lalaki. Hindi lang natin sila mapigilan na magsama, sige, magsama kayo. Pero hindi bilang mag-asawa. At huwag nyo nang hingiin yung katulad ng babae at lalaki na ikakasal kayo. Malinaw po ba? Uy. Naintindihan ba? Kasi yun yung mga reaksyon nung pag lumalabas yun. Ay, pinayagan na ni Pope at sinabi ni Pope, i-bless natin. Kasi lahat binibless. Yung hayop nga, pinapablessan nyo, di ba? Lalo pa na tao na dapat ipanalangin, dapat na magabayan. Yan. Maraming mga magsasama, kasi pagdating ng araw, di ba, pagdating ng araw, yung init ng katawan, yung kalibugan, mawawala din yan. Ang maititira dyan, companionship, magkaibigan kayo, friendship. Kahit ngayon mga mag-asawa dito, di ba? Wala nang pagtatalik na nangyayari. Pero masaya kayo kasi meron kayong kasama, companionship. Magkatuwang. Kaya hindi natin sinasara na, pag same-sex couple, bawal kayong mag-attend ng misa. Pag same-sex couple, bawal kayong pumunta ng simbahan. Hindi. Welcome ang lahat para sa Nazareno. Pero hindi ibig sabihin, kukonsintihin. Kasi kahit yung mga straight, no? Kasi ang dami nating label, di ba? May straight, LGBT, ganyan, di ba? Actually, inano mo nga, di ba? Diniscriminate mo na. Hindi mo na sinama doon sa LGBTQIA+, yung straight. Kahit straight, pepektusan ka rin ng Nazareno kapag hindi ka na mumuhay ng tama. Hindi po, straight ako, kaya kahit sino pwede kong patusin. Straight ako, kaya kahit sino, kanino pwede akong makipag-sex. Kasalanan pa rin. Pareho yun, kasalanan. Kung hindi kayo mag-asawa at nagsisex kayo, kasalanan. Okay, kaya pa ba? Ano na yung ulo niyo? Kasi nililinaw naman ni Jesus, di ba? Binabalik niya. Bago tayo pumunta doon sa paghihiwalay, tiyakin muna natin, talaga bang mag-asawa? Kasi minsan may mga lumalapit sa Nazareno, di ba? Nung nasa Quiapo pa ako, maraming talaga, Father, basbasan niyo naman po ako kasi namumblema po ako. Minsan sa kumpisal, no? Yung asawa ko po kasi naglolo ko. Yung asawa ko po pasaway, matigas ang ulo. Asawa ng asawa. Pag tinanong mo na, kasal ba kayo? Hindi po. Pepektusan kita eh. Hindi mo naman pala asawa eh. Iwanan mo na. Ba't mo po problemahin? Hindi mo naman pala asawa. Feeling mo lang asawa. Baka kayo ha? Sabi nyo, mag-asawa, tumanda na, paubos na yung ngipin, hindi pa pala mag-asawa.
Umiiyak-iyak ka pag namatay yung lalaki o yung babae. Umiiyak ka, "Oh, iniwan mo ko, asawa ko." Pag tinignan mo yung death certificate, hindi naman pangalan. Hingi-hingi ka ng abulo, hindi naman sa'yo yun. Diba? Real talk lang tayo dito para mas maintindihan ninyo, ha? So, ang pag-aasawa ay para sa lalaki at babae. May nakikita po kayo na pasensya na sa term, baka lang mayroon pong sensitive sa term, no? May nakikita tayong mag-asawa, bakla at tomboy. Di ba, no? Lalaki at babae yun eh. Bakit di mo ikakasal? Oh. Malinaw yun, lalaki at babae. O tomboy ka man o bakla ka man, lalaki at babae pa rin yan. Kahit anong gawin po na, yung mga ngayon kasi, yung mga medical natin, yung mga transplant, nagpapaputol, nagpapabuka. Di ko kasi alam yung, di ba yung sa lalaki, papaputol. Di ba, no? Tapos papabuka, ganyan. Pero hindi mawawala yung genes mo bilang lalaki at bilang babae. Kahit mag-pills ka pa ng mag-pills at mag-boses lalaki ka, babae ka pa rin. At pagdating ng araw, lilitaw pa rin ang pagiging babae at pagiging lalaki mo. Eh, pinagbibigyan, sige, trip mo yan eh. Sige, trip mo yan. Trip. Kanya-kanyang trip yan eh. Pero hindi babaguhin ng Nazareno yung kung ano ang ayon sa kautusan. Kaya nililinaw ni Jesus ito sa kanyang mga kausap. At sinabi, basa, dahil dito, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa, kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. So, bakit ba umahantong sa paghihiwalay? Sige nga, isa sa mga dahilan ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay ang biyanan. Kasi, alam nyo, sa isang kaharian, isa lang dapat ang reyna. Isa lang dapat ang hari. Tabi-tabi po din, no? Baka iba sa inyo nakikitira pa sa magulang, o kaya naman yung magulang nakikitira sa anak. Sana po makaipon na kayo at bumukod na kayo. Kasi hindi talaga kayo makakakilos bilang mag-asawa hanggat hindi nyo solo ang inyong bahay. Real talk lang po, ha? Kasi base sa observation ko yan na nakikita. Kapag ang mag-asawa nakatira sa side ng lalaki, kahit gusto ng babaeng bungangaan yung kanyang asawa, hindi niya magagawa. Kasi nandoon ang magulang. Yung nanay nung lalaki, sige, subukan mong saktan yung anak ko. Tayo bahagi kasi ng discovery nyo sa isa't isa, yung ugali, yung kayo lang dapat. Kaya lang, pag may mga nangihimasok, di ba, may mangingialam, dapat ikaw na babae, asawa ka, ikaw dapat ang nagluluto, ikaw dapat ang nag-aasikaso. Kaya lang, nandyan yung nanay, ano ba, tanghali na, hindi pa kayo nagluluto, ako na lang ng ako. Paano kayo makakakilos? Ay, mga nanay, ng mga edad dito, ha, utang na loob, pag nag-asawang anak nyo, palayasin nyo. Gusto nila yun eh. Dapat patunay. Kaya nga, ang pag-asawa, bago tayo umantong doon sa paghihiwalay, handa ba ang babae at lalaki? Handa ba kayo? May trabaho ba? Mayroon na bang titirhan? Puro tira lang ng tira. Wala naman tirahan. Bihira kayo eh. Puro na lang sogo.
tiyakin mo muna, mga babae, maging matalino din kayo. Huwag kayong kung ano-ano lang dyan. Masabihan ka lang na maganda, payag ka na sa so good, so clean. Isa yun, na dapat kinukonsider natin yun kasi, di ba, hindi madali. Tapos sisigaw, pakikipila ka dyan sa kalye. Yes to divorce, yes to divorce. Ito, ayon sa plano ng Diyos, dapat iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang magiging asawa, bubukod sila, ibig sabihin. Sabi naman ng mga magulang, paano naman kami? Ako nagpaaral dyan, ako naghirap dyan, tapos bigla nilang magkaasawa. Ganun talaga Mati kayo nag-anak ng 12, ng 20, para may naiiwan sa inyo. Kasi mahirap din talagang kumilos. No? May asawa na, pero may isa pang pamilya na bubuhayin. Tapos pag Rigor, ang liyempo. Paano na yan? Di ba? Di labo-labo na. Tapos, kaya kayo sisigaw na, yes to divorce, kasi mayroong gustong makasamang iba. Mga asthmatic ng mga kabataan natin. Tandaan nyo, ha? Bago kayo maggumawa o makaisip ng kung ano man, tiyakin ninyo na nakapag-aral na kayo. Ha? Pag pinag-aaral, mag-aral. Huwag yung kung ano-ano ang pinag-aaralan. Diba? Kaya tingnan din bakit hindi nagiging matagumpay, nagiging masaya yung buhay ng mag-asawa? Baka sa aspetong ito, baka hindi pa talaga nakakakilos. Kasi akala nyo, di ba, kaya nyo pinakasalan ang isa't isa, kasi akala ninyo, kilala na ninyo isa't isa, di ba, no? Sa totoo lang, marami pang nakatagong ugali na hindi pa lumalabas. Nalalabas yan kapag nasa isang bahay na kayo. Mga babae, marunong na ba kayong magluto? Mga charismatic, marunong ba kayong maghugas ng plato? Wala Masyadong atat. Excited masyado. Sa paalala lang din po, no? Sa mga magulang, kapag nakabuntis ang inyong anak, o nabuntis ang inyong anak, huwag niyong ipakasal. At huwag niyo ring hayaang magsama sila sa kung saan man. Although, makikituloy yan. Kasi pag high school, nabuntis, nakabuntis, di ba, ang bata pa niyan Huwag niyong pagsamahin. At lalong-lalo na, hindi na po natin ini-encourage yung kapag nabuntis, kailangan pakasalan. Kasi pinilit mo Hindi dapat pinipilit. Kaya nga, yung mag-aasawa, kailangan buo sa kanilang isipan yung desisyon na gagawin nila. Kasi dyan, depende yung tinatawag natin na saka kayo mapapayagang maghiwalay. Pero kung malinaw, nagdesisyon kayong dalawa, walang divorce na mangyayari sa inyo. Okay? So, dapat, kung mag-aasawa, bumukod kayo. Mas madali kasi na sa inyo makikitira kaysa kayo ang makikitira. Kasi alam nung magulang, hindi na natin to kaharian. Sila yung hari at reyna. Parang maraming malulungkot Mawawala ng sustento. Okay.
Basa, yung malakas po. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So sa mga mag-asawa dito, sino ang nagkasal sa inyo? Pare. So kung pare, ibig sabihin, simbahan. Kapag simbahan, ibig sabihin, ang Diyos. Kaya nga, pag sa simbahan, mayroon tayong series of interviews. Mayroon tayong pre-K na, may seminar. Para along the way, ay yung desisyon ninyo, itutuloy nyo ba ito o hindi. Kasi sa interview, tatanungin din, ano bang trabaho mo? Kaya mo bang buhayin? Ano bang ugali ang gusto at ayaw mo? Saan kayo titira? Kaya ba talaga? Kasi pwede natin i-postpone, ipagpaliban. Kahit nabuntis na yan. Susuportahan ng lalaki yung pagbubuntis at yung anak, pero hindi yung babae. Ha? Oo nga po. Eh, isa kasi yun, di ba? Bakit magpapakasal? Kasi nabuntis. Eh, unang-una na, nagkamali ka na, tapos papasok ka pa sa isang desisyon na hindi mo pinag-isipan. Kaya, okay, dumaan na sa proseso, nakapasa naman, talagang matapos yung mga ma-discourage kayo na baka gusto nyo pag-isipan muna, ha? Eh, hindi po, mahal po namin ang isa't isa, tanggap namin ang isa't isa, buo na po ang loob namin. O kaya, nung tinanong, ikaw babae, iniibig mo ba? Handa ka ba maging asawa? Ikaw lalaki? I do. Yes po, Father. Okay, kasal. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sa mga kasal sa sibil, hindi Diyos ang nagsama sa inyo. Tao. Maghiwalay na kayo. Ganun lang kasimple, di ba? Bakit ginagawa natin komplikado? Eh di ba, naririnig nyo naman sa simbahan kapag hindi kasal. Kapag kasal sa sibil, hindi pa kayo talaga kasal sa simbahan. Pero hindi sinasabi, wag na kayong magsimba. No? Kundi sana maging buo ang inyong desisyon. Kung gusto nyo talagang magsama, nagmamahalan kayo, pakasal kayo sa simbahan. At ito yung talagang pinaninindigan natin. Sinasabi ng Poong Nazareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya hindi tayo sumasang-ayon na magkaroon ng divorce sa Pilipinas, sa bansa natin. Kasi gaya ng nasabi ko, pag sinira mo ang mag-asawa, sisirain mo ang pamilya, sisirain mo ang lipunan. Isipin niyo po, sino yung mga kongresista, lawmakers na nagsusulong ng batas na ito? Sino? Isipin niyo, sino yan? Nakakailan na yan? At kapag tiningnan mo, kamusta ang buhay pag-aasawa niyan? Hindi okay. May kanya-kanyang kinakasama. Gusto lang nilang maging malaya, kasi hanggang ngayon, nakikiapid sila. Kaya pag nagkaroon daw ng divorce, malaya na sila ulit mag-asawa. Yung sinasabing kalayaan, o gusto namin maging malaya, kalokohan yan. Sa mga may asawa dito no, na hindi naging okay ang pagsasama ninyo, okay lang maghiwalay kayo ng tirahan. Okay lang yan. Pero mag-asawa pa rin kayo. At kahit ilan na yung babaeng kinakasama ng lalaki o maging yung babae na ibang kinakasama, huwag kayong pipirma sa paghihiwalay. Bakit? Pag namatay yan,
kayo pa rin ang may karapatan sa lahat ng ari-arian yan. Di ba? Oh, bakit mo ililit go, di ba? Akin yan, asawa ko yan. Pero hindi bisa, ayoko na siyang makasama, pero ako pa rin ang asawa, ako pa rin ang may karapatan. Oh. Kapag binigyan mo yan, pinayagan mo, wala na. Hati na kayo, maghahati na kayo. Minsan yung mga, tingnan mo lang, di ba? Yung mga ganitong pag-iisip, di ba? Pwede ka naman maging masaya. Ay, gusto niya doon sa kabit niya? O di sige, mag-enjoy ka. Ako, mag-i-enjoy din ako. Pero akin ang pensyon. Di ba? Kasi pag hindi binigay sa'yo, kasuhan mo. Di ba? May kaso yan, pwede silang makulong. Rigor. Ang liempo. Di ba? Ano kasi pa, yung isip natin, gusto kong maging malaya, masaya na siya, para masaya din ako. Naku, kalokohan yan. Kung kasal kayo sa simbahan, ha? Pero kung kasal kayo sa sibil, ay, ako pa mismo, naku, maghiwalay na kayo, no? Iwalayan mo na. Pero kung sa simbahan, nangako kayo sa hirap at ginhawa. Kaya naiintindihan ba talaga? Sa hirap at ginhawa, kapag hirap na, parang gusto nyo na agad sumuko. Hindi naman kayo tatantanan ng tukso. Kasi gusto ng demonyo, sirain talaga kayo. Pag nanalo yung demonyo, puro ka kasi drama emote ka yan Ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalayin ng tao. May mga iniwan ba dito? May mga iniwan ba ng asawa dito? Hayaan nyo na sila, no? Ikaw mag-enjoy ka, huwag ka naman magmukmok, no? Pero ikaw pa rin ang asawa at pagharap mo sa Diyos, sasabihin mo na natili kang tapat sa iyong pangako. Di ba? Dalawa kasi kayo nangako O ikaw nanatili kang tapat, siya hindi. Pananagutan niya sa Diyos yun. Ikaw sa langit, siya sa kabit. Mali mo naman magsisi pagdating ng araw, di ba? Ma-realize niya. Kasi may mga ganun pang kwento, di ba? No? Matapos ang ilang taon, nagkapatawaran, naging okay, naging magkaibigan ulit. Mag-asawa pa rin. Di ba? Mag-isip mabuti, ha? Okay. Eto na. Tinanong siya ng mga Pariseyo. Kasi yung nasagot, di ba? Naaayon ba sa kautusan? Sino ba nabigay ng kautusan? Ang Diyos. So ano sabi ng Diyos? Ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalayin ng tao. Ngayon, may mga Pariseyo. Bakit nagbigay ng utos si Moises na bigyan ng kasulatan sa paghiwalay ang babae bago siya hiwalayan nito? Ano ang sagot? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Yan. Tingnan natin ito. So bakit daw binayagan ni Moises na bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay? Yung kasulatan ay para sa kapakanan ng babae. Kasi ang babae nakadepende sa lalaki. Paano siya mabubuhay kung iiwanan siya ng lalaki? So kung may kasulatan, siyempre mayroong iiwan ang lalaki doon sa babae para mabuhay siya, mataguyod niya ang kanyang buhay. Pero dahil nga sa katigasan ng ulo ninyo, kaya ipinahintulot na hiwalayan. Ihiwalay lang. Kasi mayroong mga lalaki na, o kahit babae, nagiging war freak, nagiging psychopathic. Tama ba yun? Nagiging palasakit. So, bigyan natin ng kasulatan na maghihiwalay lang kayo. Kasi nga, pisikalan na, di ba? No? Halos wala nang ngipin yung babae sa kabuntal ng lalaki. Wala na rin buhok yung lalaki dahil sa kakasabunot ng babae. So, hindi na healthy.
Sigawan ng sigawan, ubos na yung plato sa batuhan ng batuhan. Pwes, maghiwalay. Naintindihan ba yun? Maghihiwalay lang kayo. Pero hindi puputulin yung pag-aasawa. Mag-asawa pa rin kayo. Kaya, mga kabataan, makinig kayo. Bago kayo pumasok sa buhay pag-aasawa, kilalanin muna ang isa't isa. Yung ugali. Kanino ba nagmana? Baka yung lalaki, mamas boy pa. Yung lalaki, papas boy ba? Hindi makapagdesisyon. Hindi responsable. Kilalanin muna, ha? Di ba, pag tininam ito, pinayagan, binigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Pero hindi ibig sabihin, pwede nang mag-asawa. Kaya nga sabi niya, subalit, hindi gayon sa pasimula. Kapag mag-aasawa ka, habang buhay. Dito lang yan sa lupa. Pagdating sa langit, hindi na kayo mag-asawa. Ang pag-aasawa, dito lang yan sa lupa. Kaya kapag namatay na yung isa, yan, pwede ka na ulit mag-asawa. Diba? Kasi diba, sa hirap at ginhawa, sa buwa, sa ligaya at dusa, ano ba yung Tagalog? Till death do us part. Ano yung Tagalog? Hanggang, mas maganda yung English na lang. Diba? Pagbuhay lang ang pag-aasawa. Pag namatay na, tapos na. Kaya nga ang tawag sa iyo, binata na ulit, dalaga na ulit, balo ka na. Pwede ka na ulit mag-asawa. Pwede ka na ulit kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Di ba ganun ang sinasabi? Ang pag-aasawa. Diba? Inuunawa lang natin, no? Sa abot nating makakaya. Hindi ganon sa pasimula. Kapag pinagsama na ng Diyos, yan na yun. Kaya, handa ba na nai-imagine mo ba, ano ba, sa mga mag-girlfriend at boyfriend dito, nai-imagine mo na ba na siya na yung makakatabi mo habang buhay? Ngayon, okay pa yan. 5 years from now, malakas na hilik niyan. Ngayon, mabango pa yan. 10 years from now, hindi na yan nagtutoothbrush. Pero kaya mo ba? Yeah, sa mga mag-asawa, ha? Huwag niyo naman pabayaan yung sarili ninyo, ha? Hindi porket mag-asawa na kayo, hindi na kayo magpupustura. Hindi porket mag-asawa na, hindi na kayo magme-makeup. Kaya nga kayo nagustuhan kasi meron kayong Avon sa mukha noon. Di ba, mabango kayo noon kaya nga kayo nagustuhan. Tapos na mag-asawa na, ayaw nyo nang mag-ayos, ayaw nyo mag-makeup. O kanino na, tukso, doon sa iba. Sa mga lalaki din, pambihira naman kayo mga, amoy-amoy din lagi yung mahirap makipaghalikan sa amoy beer. Gusto nyo hinahalikan kayo, pero kayo kung hindi Tanduay, Pundador, Alfonso, sino ba naman magaganahan sa inyong halikan yan? May mga, di ba, yung mga simpleng bagay, yan yung nagiging dahilan na kung bakit gusto nyo maghiwalay. Kaya ayaw nyo pag-usapan yan, pero ganyan lang kasimple. Bakit ba natuksong pumatol sa iba? Mas mabango na yun Mas sexy. Ikaw, pinabayaan mo sarili, losyang ka. Ang bunganga mo pa, di ba, wagas. Ayaw tumigil. O di doon sa tatahimik, di ba? Tapos, papunta kayo sa husgado, gusto na po namin maghiwalay. Ito, linawin natin Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa
sa anumang dahilan, liban sa pangangalunya o pakikiapid at mag-asawa sa iba, nangangalunya. Sixth commandment, huwag kang makikiapid. Mortal sin, kasalanan mo. At yung papatol sa hiniwalayan, alam mong may asawa pa yan, pumatol ka, nangangalunya din. Mga bata, malinaw ba? Naintindihan kahit papano? Kasi yung mga magulang nyo po pwedeng nasa ganitong sitwasyon. Pwede nyo silang pangaralan. Pwede nyo silang sabihan. Kung di talaga kayo magkasundo, okay lang. Sige, doon ka, dito ako, pero huwag kayong mag-aasawa. Huwag kayong pumatol sa iba. Para pamilya pa rin tayo. Kasi alam nyo, sa paghihiwalay ng mag-asawa, ang pinaka-apektado, anak. Anak ang pinaka... Kaya nga ngayon, ang daming may anxiety, ang daming may depression. Kasi pag yung lalaki o babae naghiwalay, yung lalaki, nakisama na sa iba. May anak to lalaki, nakisama sa iba, nagkaanak, may anak na yan. Yung babae, pumatol din sa iba, nabuntis, magkakaanak yan. Sila yung pamilya, sinong naiwan? Minsan yung anak, ayaw tanggapin nung pinatulan. Yung ganun din, ayaw tanggapin. So, sino naiwan? Anak. Sino napapariwara ang buhay? Anak. O yung mga mag-asawa, sasabihin ninyo, masaya na kami sa isa't isa. O ibig sabihin, bahala na kayo sa buhay niyo. Yung pinangangalagaan ng simbahan. Malinaw ba yon? Kapag hiniwalayan at nag-asawa ng iba, nangangalunya. At ang pumatol doon sa iniwalayan, nangangalunya rin. Okay po tayo? Malinaw? Yan. Kaya, hindi tayo pumapayag sa divorce kasi meron naman tayong annulment. Ano bang pinagkaiba? Sa annulment, tinatapos ang isang sa simula pa lang invalid na kasal. Sa simula pa lang, hindi talaga kayo kasal. Sa simula pa lang, hindi talaga kayo mag-asawa. Mayroon tayong annulment. Kaya hindi na kailangan ng divorce. Ang kinakailangan gawin ng mambabatas, gawing libre ang annulment. Kasi gaya ng nasabi ko kanina, marami ng mga sinauna pa ang, mamaya isa-isahin ko po yung dahilan ng annulment, no? Yung tinitingnan natin kung bakit naaaprubahan. Pag annulment, walang nangyaring kasal sa simula pa lang. Wala nang bisa. Kapag napatunayan. Sa divorce, inaalisan mo ng bisa yung isang valid na kasal. Yung mga dahilan, matapos ang kasal. Kasi merong dahilan, isa-isahin natin . So sa divorce, pinapawalang bisa ang kasal, pero tanggap na may nangyaring kasal. So sa annulment, wala talagang kasal na nangyari. Kahit na rumampa pa yan dito, kahit nag-gown pa yan dito, nagbarong, nagpa-catering pa, pero wala talagang valid na kasal na nangyari. Naintindihan ba? Yan. Sige. So ito yung mga impediments, no, sa kasal. Age. Sa lalaki o sa babae, meron tayong age requirement bago kayo makasal. Kapag ikaw ay nagpakasal,
14 years old, below. Kasi minsan, dinadaya, di ba yung mga papers, nilagay ninyo 18, nilagay ninyo 21. So kapag napatunayan na pineke yung edad, invalid yung kasal, hindi kayo mag-asawa. Maaanal yung kasal ninyo. Di ba yung mga kabataan, kapag pinulit ninyo na magpakasal, yan. So yung age, muna yan. Pangalawa, yung impotence na tinatawag. Kasi, di ba, ang pag-aasawa, nilikha ng Diyos para sa procreation, para mag-anak. Kaya sa kasal, 50% pa lang yan. Yung nag-I do kayo, 50% pa lang yan. Magiging 100% at valid yung inyong kasal kapag nag-honeymoon na kayo. Kino-consummate yung tinatawag. Consummate. Nagtatalig. Nagiging isa na kayo. So kapag yung lalaki o babae walang kakayahan makipagtalik, invalid ang kasal. Halimbawa, halimbawa lang po, no? Sinabi nyo, no sex before marriage. Di ba, no? Kaya pala no sex before marriage kasi isa sa inyo ay mayroong sakit o mayroong health condition na hindi siya, wala siyang kapasidad para makipagtalik. Hindi niya sinabi. Magkaiba kasi yung ipinaliwanag na, tanggap mo pa rin ba ako? Kapag tinanggap, hindi kayo pwedeng maanal. Pero kung inilihim yan, okay, kung inilihim, tapos natuklasan mo on the night ng inyong honeymoon, hindi pala niya kaya, ora mismo, invalid ang kasal. Huwag nyo nang sabihin, sige, testingin nga natin. Hindi naman ganun. Halimbawa lang, 5 years na kayo, di ba? 5 years na kayo, o kahit 1 year lang, 1 year. Na-aksidente, higit na naapektuhan below the belt, hindi ka pwedeng mag-file na sasabihin mo na, may pangangailangan ako, hindi niya matugunan. Hindi yon. Kasi yung 1 year, nabigay naman napatunayan. Okay? Next. Previous marriage. Kapag kasal na siya, sa una, hindi sinabi sa iyo, natuklasan mo lang, invalid yung kasal mo. Kaya nga, mahigpit din tayo. Humingi tayo ng Certificate of No Marriage. Tapos nagbabans tayo. Ina-announce natin sa publiko sa 3 simbahan na ito ay ikakasal kay ganito. So kung meron kayong alam na impediment, ipagbigay alam agad. So kung walang nagreklamo, tuloy ang kasal. Di ba? So kailangan pa ba ng divorce? Yung tinatawag na disparity of cult. Ano ba? Yung paniniwala mo. Yung paniniwala niya, magkaiba. Nagkunyari lang na okay. Pero ayaw pala talaga sa ginagawa ng Katoliko. Invalid. Yung pati yung religion, magkaiba kayo ng religion, hindi po pwede. Pwedeng maanal. Okay? Yan. Holy orders. Kapag yung lalaki, pari, na ordinahan, hindi siya pwedeng makasal. Kung nagpakasal siya, invalid yung kasal ninyo. Kaya utang na loob, huwag na kayong magkagusto sa pari. Yung mga di ba, minsan, tantanan nyo na para sa kaligayahan nyo rin yun, utang na loob, ha? Kasi yung pare, kasal na yan sa simbahan. May mga pari lang naging matigas ang ulo, yun, pumatol sa iba.
pero hindi siya pwedeng makasal. Ay, bilhin mo, kakasamahin mo habang buhay, hindi siya kasal. Maliban na lang kung madispense. Pag sinabing madispense, maalis yung pagkapari niya. At manggagaling yon sa Santo Papa. Ganon din sa mga madre. Kapag may perpetual vow of chastity, hindi yan makakasal. Kahit na nagkagusto pa yung altar server kay sister, hindi kayo makakasal. Abduction, yung kinidnap. Di ba? Minsan, mas sanay tayo dito sa yung mga pinikot. Yan. Yung shotgun wedding. Yung pinilit. Pag hindi mo pinakasalan ng anak ko, papatayin kita. So kapag napatunayan na tinakot ka lang, kinidnap ka lang, pwedeng maanal yung kasal. Walang bisa. Kasi, di ba sa kasal, tatanungin kayo pareho kusang loob mo bang tinatanggap? Kusang loob mo bang inaakong maging asawa? Opo. Kaya mahalaga yung tatlong tanong na yun. Okay? So, pinikot ka ba? Pwede ka nang mag-file ng annulment. Crime. Pag sinabing crime, halimbawa, no? May asawa na ako, halimbawa, no? May asawa na ako. Mayroong gusto sa akin yung isa. So, ang ginawa nung isa, pinatay yung asawa ko para maging malaya ako. So kapag napatunayan, matapos kaming ikasal, na siya yung nagpapatay at pinatay niya yung asawa ko, invalid yung kasal. Yun yung crime. Consanguinity, sabihin nyo nga, consanguinity. Para lang mas madali, ito yung pag magkadugo kayo. Hanggang 4th level. Halimbawa, yung pinsan ng pinsan mo, hindi po pwede. O pamangkin mo sa pinsan, hindi pwede. Yung may lineage yan, no? Tinitingnan yan. Although, bihira naman mangyari po yan. No? Ganon din yung tinatawag na affinity, yung degree ng relationship. Pwede din yung tinatawag na adoption. Pag yung affinity, minsan yung nag-asawa ka ulit, yung stepfather mo, di ba, hindi ka pwedeng ikasal sa stepdaughter mo, sa anak ng asawa mo. O kaya naman, kayong pareho, may anak na, at yung anak ninyo nagkagustuhan, hindi pwede. Ganon din pag adoption. Inadopt ka, ibig sabihin, pamilya ka, halimbawa, yung adopted son mo, nagkagusto doon sa anak mo talaga, hindi pwede kasi magkapatid yan. Sa batas, magkapatid yan. Naintindihan ba? Mahirap na yung public propriety, no? Pero, yun. So, pinipigilan ba natin? Ayaw ba ng simbahan maging masaya kayo? So, bakit kailangan ng divorce? Bakit ayaw natin ng divorce? Kasi ayaw ng Nazareno na ang pinagsama ng Diyos paghiwalayin ng tao. Kaya mag-isip ng mabuti, ha? Bago nyo ituloy ang inyong relasyon, pag-isipan nyo na munang mabuti, ha? Kung gusto nyo talagang magsama, magpakasal na kayo. Kung ayaw naman ninyong magpakasal, maghiwalay na kayo. Pero mga babae, wag na wag kayong magpapabuntis kung hindi rin lang kayo kayang pakasalan ng lalaki. Magkano ba ang kasal dito sa San Roque?
8,000. 8,000. Meron bang kasalang bayan? Libre? Sa amin nga dyan sa Soledad, no, sa Divisoria, libre ang kasal. Kasi sabi nila, ang laging dahilan, magastos po kasi magpakasal. Pwede naman kayo, di ba nga, ano ba itsura ninyo pa nagpapakasal sa civil? Di ba polo lang, puti? Pwede rin ganun sa simbahan. Kayo lang naman itong maarte. Pwede naman, kung gusto nyo naka-polo shirt lang, okay naman. Kasi hindi naman nakadepende sa damit. Minsan, sa amin, sa Divisoria, nakakailang kasal na kami. Kasi pinopromote ko nga na yung mga nagsasama, mapakasal. Kasi ang dahilan, wala pa po kaming pera eh. Naka-5 anak na, wala pa po kaming pera. Pero alam nyo, pag napakasal kayo, hindi nyo naman po problemahin yung, unang-una, wag niyong problemahin yung handa. Kasi nagsasama na nga kayo, di ba? Bakit nyo pa iisipin yun? Pero kung iisipin nyo talaga, pag nagpakasal kayo, maraming tutulong eh. Either pamilya ninyo, ako nang bahala dyan. Ako nang bahala, meron eh. Kaya huwag nga lang kayong magarbo. Nung may kinasal ako sa Quiapo, pagkatapos ng kasal sa Quiapo, saan ang reception? Mang inasal. Only rice. Kasi yung reality na pagkatapos ng reception, wala nang pakialam yung mga inimbitahan ninyo sa inyo. Hindi mo niya mahihingian ng pambili ng pambayad ng kuryente, tubig, pambiling, di ba? Wala naman. Pero sila yung kinukonsider ninyo bago kayo magpakasal. Sa kasal po, kahit 4 lang kayo, tuloy ang kasal. Ngayon, deboto ka ng Nazareno. Ilang taong ka ng deboto? Bakit ayaw nyo magpakasal? Deboto ka ng Nazareno, kaya sundin mo ang Nazareno. Yung ipon, di ba? Minsan yung mga, mag-iipon pa po. Ay, anong petsa na? Senior citizen ka na, hindi ka pa nakapag-ipon. Yung mga ihos nga, lagi kong sinasabihan eh. Nawala na ako sa Quiapo, ayaw pa rin. Pero pagdating ng January 9, Viva! 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 Di ba? Kailangan natin itugma yung pagsunod natin sa Nazareno, sa pamumuhay natin. Hindi madali, pero andyan nga ang Nazareno para tulungan eh. Para tulungan tayo sa mga desisyon. Ano, Brad? Papakasal ka ba? Ha? Ganun ba? Ito ang turo ng poong Jesus sa Nazareno. Sana po naging malinaw kahit papano. No? Bago tayo makibaka, makipagsigawan, na yes to divorce, tingnan mo muna kung kasal ba kayo. Pero ang simbahan, willing tumulong kung gusto nyong makasal para mahingi ninyo yung basbas ng simbahan, handa ang simbahan dyan. Pero tiyakin din natin, no, na tama ba ang inyong pagsasama sa umpisa pa lang? So, hindi sagot yung pag nabuntis, kailangan magpakasal. Hindi rin tama na dahil nabuntis, magsasama na. Ayusin nyo muna, itama nyo muna yung pagkakamaling nangyari sa umpisa pa lang. Hopefully, maging tama ang desisyon ninyo, kayo talaga ang tinadhana, maging mabuting halimbawa bilang mag-asawa. Amen? Kung mayroon bang clarification o tanong? Aming salamat po, Father Badong. Palakpakan po natin ang ating pong ang pari ngayong gabi. Baka po meron po kayong mga gusto pong itanong sa atin pong tagapagsalita ngayong gabi tungkol dito sa ating tinalakay, ang turo ng poong Jesus Nazareno tungkol sa paghihiwalay. Malinaw naman po
ang sinasabi ng mabuting balita ng ating Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. So, hanap po kami ng partner, Father, para po mahanda rin po namin yung aking sarili para makapag-asawa. so, meron po ba kayong mga gusto pong itanong